Okay, so darap po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So I decided to look at Matthew chapter 16 verse 24. Pinamagatan po natin itong ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, the portrait of a mature Christian. The portrait of a mature Christian. Ito po ang salita ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ay nagnanais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ito po ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Marami pong mga mahalagang metal sa ibabaw ng mundo. At ang isa po dyan ay ang gold. No, na matagal na humawak ng kanyang number one spot, no, sa pinakamahal na metal. Pagamat hindi na po gold ngayon ang pinaka-costly metal. I don't know, I haven't checked if this is updated, but isang huli ko pong tiningnan, ang pinakamahal na metal ay tinatawag na Californium 252. Which costs 27 million at the point or at the time na na-research ko ito, $27 million per gram. Kaya ganun kamahal yung metal na yun. I don't know kung bakit siya ganun kamahal, but it's more precious and more expensive than gold. Bagamat hindi na gold ang number one na precious metal, marami pa rin ang nag-i-invest sa gold. I think sa panahon natin ngayon, isa sa mga nagbo-boom, no, na pinaglalagyan ng investment ng maraming tao ay ang pagbili ng gold, no? Now, since gold still costs a lot, ito po ay isa sa mga metal na pinipilit pa ring kopyahin o pekein, no, ng maraming mga tao. Pero kahit na gaano po kagaling ang paraan ng pagpeke ng isang tao sa gold, lumalabas at lumalabas pa rin po ito sa pamamagitan ng mga simpleng mga test. May mga test para malaman natin kung ang isang bagay counterfeit o hindi. Peking pera, peking antique, peking diamond. No? So may mga pamamaraan para malaman mo kung peke o hindi. Ganon din naman sa gold. Sa gold, ang ginagawa po nilang paraan para ma-discover if it's genuine or not, ay yung po tinatawag na acid test. So, gumagamit sila ng liquid nitric acid para po i-reveal kung ang isang gold ay counterfeit or not. So, maglalagay ka lang ng small scratch sa isang piece of gold at papatakan po ito ng nitric acid. Pagka po nag-turn green, yung pong area na nilagyan ng nitric acid, yan ang magpapatunay na yung piece na yon na sinasabing gold is a fake. Why? Because gold will not react to nitric acid. Okay? Kahit paapuyan mo yan, kahit na ibabad mo sa nitric acid yan, siguro matutunaw lang sa gold yung mga impurities nito, pero yung actual gold, hindi yan matutunaw at hindi magbabago ang kanyang kulay. So what's the point? Christianity, just like gold, is being rampantly counterfeited all over the world today. Napakadaling mag-claim na ako'y Christian. Napakadaling magpakilala na ako ay member ng isang church na ito. Okay? By simply saying it. Pero sapat na ba yun para basta tayo maniwala na ang isang tao ay Kristiyano? Ang maganda, ang Biblia po, hindi nagkait sa atin para magbigay sa atin ng mga simpleng test para malaman natin kung ang isang taong nag-claim na siya ay Christian ay isang counterfeit o isang totoong mananampalataya. And what test ang nire-refer ko dito? It is the so-called test of true discipleship. So gusto ko i-summarize, no? Yung ating pag-aaral ngayon. In this way, genuine Christians may not demonstrate each mark of true discipleship with equal maturity. Nonetheless, all of them will be evident in their
lives. So kung ikaw'y totoong mananampalataya, itong mga test of discipleship na ito, maaaring hindi sila pantay-pantay pagdating sa kanilang development. So merong siguro yung iba compared to the others are lesser in their development stage. Pero, ang importante, lahat ng mga marka ng isang totoong disciple dapat present sa buhay ng isang taong nag-claim na siya ay totoong Christian. And what are these tests? Meron pong tatlo. Number 1, readiness to deny self. Readiness to deny self. Sinabi ng salita ng Diyos sa ating talata, let him deny himself. Let him deny himself. Ang isa sa mga naging epekto ng pagkahulog ni Adan at ni Eva sa kasalanan, which we are discussing in our Bible class. Actually, nakatatapos lang din natin sa chapter 6. Ang isa sa mga naging resulta, interestingly, ang pagkahulog ng kasalanan ay yung pag-shift ng kanilang desire to give glory to God doon sa kanilang desire to satisfy themselves. Isa po yun sa mga pinaka-evident na naging epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Immediately, doon sa Genesis chapter 3, after Adam and Eve disobeyed God dahil kinain nila yung bunga na pinagbabawal, which is a deliberate act of disobedience to the will of God. Ang sabi, sa verse 3, nabuksan ang kanilang mga mata and they knew that they were naked. Hindi po ibig sabihin nun na bulag sila nung sila nilikha ng Diyos. Hindi magiging very good ang tao kung siya nilikha ng Diyos na bulag. Kaya yung pong phrase na, and their eyes were opened, ay metaphorical, symbolical, Ibig sabihin, there's something that changed in their perception. More importantly, about themselves. They knew that they were naked. Notice that the initial effect of sin is to focus on the self and to act in order to protect it. Ganun ang ginawa ni Adam and Eve nung na-discover nila after na nabuksan ang kanilang mga mata. Dahil nahulog na nga sa kanilang kasalanan, pinilit nila na ingatan ang kanilang sarili. Anong ginawa nila? Natuklasan nila na sila'y hubot-hubad, nagtago sila, at naghabi sila ng mga dahon ng trigo para takpan ang kanilang kahubaran. And when God walked on the soils of Eden, at alaman ni Adan at ni Eva na nandun ng Diyos, anong ginawa nila? Nagtago sila sa likod ng mga puno. Bakit nila ginawa yun? Ibig lamang sabihin, pagkatapos ni Adan at ni Eva nahulog sa kasalanan, they recognize that they are no longer protected from each other's malicious minds. Nagkaroon sila ng malisya sa isa't isa at kahihiyan. From then on, every sinner by nature has become what? Utterly selfish. Diba? Lagi na lang tinitingnan yung sarili niya. Lagi na lang pinapansin yung sarili niya. Lagi na lang tinitimbang yung kanyang kalagayan at kinukumpara sa iba. He would always aim na i-advance ang kanilang self-interest. Bago unahin ang sarili, ang ibang tao, unahin mo yung sarili. Kung maiisip man yan ng ibang tao, huli na. Kung hindi man walang tuluyan. He would always seek to be acknowledged. Pagka meron siyang performance, pag meron siyang achievement, I want to be acknowledged. I want people tapping my back. I want people clapping their hands for me. I want people recognizing me and praising me. He would always promote that which will prove to be beneficial for himself. He would always believe that he is entitled. Karapatan ko yan, gusto ko yan, akin yan. But when one becomes a Christian, ang isa sa mga obvious na dapat na nangyayaring pagbabago sa kanya, alam niyo kung ano? Yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Now, imbis na unahin niya ang kanyang mga pangsariling mga kagustuhan,
ang isang totoong disciple ng ating Panginoon na born again will become utterly selfless. No? And this is what we call self-denial. Self-denial. So pag sinabi nating self-denial, this characterizes the conversion of a man. Kaya kaya ng isang tao na itanggi yung kanyang sarili at unahin ng iba, dahil na born again siya. Yun ang patunay. Actually, yung self-denial ay napapatunayan natin sa isang tao pag naliligtas siya kasi naiintindihan niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. So anong gagawin niya ngayon? I-deny niya ang lahat ng mga pamamaraan na ginagawa niya para sabihin sa Diyos na siya ay katanggap-tanggap na sa kanyang harapan. O yung lahat ng ginagawa niya para iligtas ang kanyang sarili. Pagka na-born again ng isang tao, yan ang una niyang dinideny. No? Dinideny niya na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. No? So self-denial in this sense proves to us that that person has been converted. Na-born again yan. No? Binago ng Diyos ang buhay niyan. But not only that, self-denial should also define his way of life. Ngayon na anak siya ng Diyos, no? Hindi niya lang dininay ang kanyang sarili para sabihin sa Diyos na kaya ko iligtas ang sarili ko. Ngayon sinasabi niya, "O Diyos, iligtas mo ako isang makasalanan." Ang isa pa sa mga produkto ng self-denial, pinapatunayan niya na ang Panginoong Jesucristo na ang kanyang Panginoon, ang kanyang master. He no longer seeks to advance what pleases himself. Kundi bilang disciple ng Panginoon, ang inuuna niya lagi, ano bang gusto ng Lord? Ano bang gusto ng Panginoon? Ano ba? Sa career, sa pag-aaral, no? Sa love life, no? Sa married life. Ano ba yung gusto ng Panginoon? No? Lagi niyang sinisik kung ano yung gusto ng Panginoon na hindi niya naman pinagkait sa atin kasi nasa Bible. No? At pag natuklasan niya kung anong gusto ng Panginoon, yun ang kanyang inuuna. Yung pong salitang deny o itanggi ay isang very strong word. And it basically means to say that one does not know about or is in any way related to a person or event. Ibig sabihin, tinatanggi mo na meron kang alam sa isang bagay at tinatanggi mo na meron kang kaugnayan sa isang tao. So that's denial. Yun yung salitang ginamit dito, no? Literally. Halimbawa, doon sa Matthew chapter 26 verse 34, ginamit ng Panginoon ito para ilarawan si Pedro. Sabi niya, bago tumilaok ang manok, itatanggi mo, nakilala mo ako. So, ginamit ng Panginoon yung salitang deny. Ano? Bago tumilawak ang manok, you will deny me. At sabi nga doon, di ba, hindi lang siya itinanggi ni Pedro ng isang beses. Itinanggi siya ni Pedro ng 3 beses. So, the denial of Peter progressed. Actually, ito pa isang observation. Ano? Nung ginamit ng Panginoon salitang deny, o tinanggi ni Pedro ang Panginoon, it progressed from bad to worse. Doon sa umpisa, sa verse 72 and 74 ng Matthew 26, dininay ni Pedro sa harap ng ibang tao na kilala niya ang Panginoon. Pero pagdating natin sa huli, itinanggi niya na ng ganap na kilala niya si Jesus. No? Nung umpisa sabi niya, hindi ko kilala yan. No? Nung huli, talagang tahasan niya ng sinabi, hindi ko kilala si Jesus. Kita mo? In other words, Peter denied or disowned his master before the whole world. No? So dito, ang paggamit ng Panginoon sa salitang deny ay negative. No? But, this is the kind of denial that a true disciple of Christ should demonstrate when it comes to self. So negatively, ginamit ng Panginoon yung salitang denial to describe yung pagkakanulo sa kanya o pagdi-disown sa kanya ni Peter in front of many people. Pero, kung i-apply natin yan sa isang disciple, ganito daw yung degree ng denial na dapat na ginagawa natin when it comes to ourselves. O pagdating sa ating mga sarili.
A Christian must refuse any association or companionship with self. He must disown everything that pertains to himself. Lalo na kung ang mga bagay na ito'y hahadlang sa kanyang layunin na bigyan ng kaluguran ang kanyang Panginoon. Maganda yung sinabi ni Paul sa Philippians chapter 2, verses 3 to 4. At ako'y naniniwala, ito ang larawan dapat ng denial ng isang totoong Kristiyano sa kanyang sarili. Ganito nakasulat doon, huwag ninyong gawin ang anumang bagay dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa inyong sarili. Pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Ako naniniwala, yan yung self-denial. Ang sinabi ng Panginoon dito, sinabi ng Panginoon, we must be ready to deny ourselves. Let Him deny Himself. So yan yung sinasabi ng Panginoon. The only thing that hinders a disciple from pleasing his Lord is what? And it's always the self. Yan lagi ang pumipigil sa atin para mag-glorify natin ng Panginoon yung sarili natin. Just imagine, ano? And this is very sad. Ang pinag-uusapan natin ay mabigyan ng kaluguran ang Panginoon na hindi lang lumikha sa atin kundi nagligtas sa atin. Pero umahad lang doon sino? Sarili natin. Diba? Nakakalungkot yung katotohanan na yan. Nilalagay natin yung ating sarili sa isang posisyon na mas mahalaga kaysa sa ating Panginoon. Self-denial is not neglecting self altogether. Hindi naman natin sinabi na pagka itanggi mo ang sarili mo, eh wala ka nang pakialam sa sarili mo. Kaya ako naniniwala na tama yung wag ka nang magkaroon ng pakialam sa sarili mo. I think that's insanity. But what we are saying here is we are prioritizing others before ourselves. Yun yung ibig nating sabihin na itanggi mo ang iyong sarili. Ano? Hindi wala ka ng pakialam sa iyong sarili. Ang sinasabi natin, unahin mo ang iba bago ang iyong sarili. At mahirap po itong gawin. Diba? Ang magsasabing madali yan. Our God Himself would provide us sufficient grace to do His will. Kalooban ng Diyos na itanggi natin ang ating sarili. At alam ng Diyos na mahirap yun. Kaya nga siya mismo nagbigay sa atin ng pangako na sapat ang aking biyaya sa iyo para magawa mo ang bagay na ito. So, hindi tayo dapat basta-basta sumusuko pagdating sa usapin ng pagkalimot sa sarili, o pagdi-deny sa sarili dahil mahirap. Merong biyaya na galing sa Panginoon sa panahon na kailangan natin ito. So, pangalawa, hindi lamang po readiness to deny self ang isa sa mga marka ng isang totoong mature na Christian. Kundi, pangalawa, meron din po siyang willingness to carry his own cross. Diba sabi dun sa talata, take up his cross. Sa panahon ng Panginoon, yung pong ginamit na salitang cross dito is a very vivid picture of a reality. Ano ibig sabihin? Sa panahon ng Panginoon, pag sinabing bubuhatin mo ang iyong sariling krus, alam na agad nila kung anong ibig sabihin nun. It is a picture of the reality of severe suffering and sure death. Hindi naman po pinabubuhat ng kung sino-sino lang ng tao ng krus ng panahon na yon. Ang pagbubuhat po ng krus noon ay parusa ng gobyerno ng Roma sa mga kriminal na napatunayang may kasalanan at dapat parusahan ng kamatayan. Kaya seryoso yung salita ng Panginoon nung ginamit niya yung krus. Pasanin mo ang iyong sariling krus. In those times, the one who carries his own cross will end up what? Dead on that cross. Ang best example ay ang Panginoon mismo, di ba?
ng ang Panginoong Jesucristo ay hinatulan na mamatay doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, binuhat niya yung kanyang krus hanggang umabot siya doon bago siya ipako. So he literally carried his own cross and died on it. So when Jesus said that a true disciple must take up his cross, hindi po niya sinasabi dito o sinasuggest dito na magkakaroon ka ng minor discomfort pag naging Christian ka or magkakaroon ka ng mga trouble sa buhay mo. Baga matotoo naman yun, di ba? Pero hindi po yun yung tinutukoy ng Panginoon na buhatin mo yung iyong krus. Hindi po tinutukoy ng Panginoon dito na buhatin mo yung krus mo na asawa mo na mahilig magnag. Hindi yung tinutukoy ng Panginoon. Hindi tinutukoy ng Panginoon na buhatin mo ang krus mo na isang irresponsible na asawa. He was not just referring to, pasanin mo yung krus mo sapagkat ang mga anak mo ay rebelde at masasama ang ugali. O pasanin mo ang krus mo sapagkat ang mga biyenan mo ay nangingialam sa inyong mag-asawa at nagdidikta ng mga dapat at hindi dapat gawin. Bagamat lahat yan ay talagang troubling, no? Mahirap na mga sitwasyon, hindi po yan ang tinutukoy ng Panginoon. And the Lord was not even referring to pagpasanin mo ang krus mo sapagkat magkakaroon ka ng rheumatism, arthritis, diabetes, hypertension, CKD. No, hindi yung tinutukoy ng Panginoon. Hindi physical ailment ang iyong magiging krus. Kasi di ba madalas sinasabi ng iba, marami akong pasan na krus sa buhay kong ito. Yung pala ang tinutukoy, problema. Hindi po yung tinutukoy ng Panginoon ng krus dito. Di ba? Yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na dapat dali nila ang kanilang krus, bitbitin o buhatin ang kanilang krus, ang tinutukoy niya, dapat handa kang magbayad ng hinihiling ng isang tunay na alagad o hinihiling mula sa isang tunay na alagad para sa kanyang Panginoon. Yun ang ibig sabihin na pasanin mo ang iyong krus. He would be willing to sacrifice his all. Sinabi ng Panginoon, handa kang pasanin ang iyong krus. Ibig sabihin, handa mong isuko at isakripisyo ang lahat para sa iyong Panginoon sa buhay na ito. Handa ka magdusa para sa iyong Panginoon. Tandaan natin, wala pong pinangako ang Biblia sa atin na magiging komportable, masagana, ganap na mapayapa ang buhay ng isang magiging Kristiyano. Ang totoo, kabaliktaran yung expectation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Asahan mo na pag ikaw ay naging mananampalataya at gusto mong bigyan ng karangalan ng Panginoon, magdurusa ka talaga. Pero dapat tayo bilang mga totoong mga alagad, alam natin yon at handa tayong magdusa para sa ating Panginoon. Of course, the extent of suffering will vary from one disciple to another. Hindi naman po ang pagpapasan ko ng krus ay magiging katulad ng pagpapasan ninyo ng krus. Pero pare-pareho tayo tiyak kung tayo mga totoong alagad na may papasaning krus. Hindi pwedeng wala. No? Magkakaiba man, pero dapat pare-pareho tayo may pinapasan na krus. Pare-pareho tayong nagdurusa para sa ating Panginoon. Dahil ang pagsunod sa Kanya ay ang pagtalikod sa marami. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay isang businessman, no? Ang pagpili mo na sundin ng Panginoon mo can and most probably may mean na marami kang tatalikuran ng mga offer sa iyo, marami kang tatalikuran ng mga suhol sa iyo, marami kang tatalikuran ng mga temptation sa iyo na magbibigay sa iyo, mag-offer sa iyo ng mas maraming kita, pero susuwayin mo naman ang kagustuhan ng Panginoon. That's one example. Kung isang totoong alagad, willing siya na pasanin ang kanyang krus, handa niya na i-sacrifice yung benefit kung ang resulta naman ay mag-glorify ang Panginoon. The extent of our suffering may vary. Nonetheless, sufferings are for real and all of us will have sufferings. This is the reason why in Luke
14:25-33, ang Panginoon nag-demand siya. Kung ang isang tao gusto niyang maging alagad ko, mag-isip siyang mabuti. Gumamit pa nga ang Panginoon dyan. Kung ikaw ay magtatayo ng isang tore, tiyakin mo na handa ka. At mayroon kang lahat ng kasangkapan mo. No? Dahil hindi ka pwedeng magsimula ng isang proyekto pagkatapos ay matatapos sa gitna. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Diba? Doon sa verse 26, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang lumalapit sa akin na hindi napopoot sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, o maging sa kanyang sariling buhay. Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin. Ano sinasabi ng Panginoon? Gusto mo maging alagad, dapat you must be willing to consider what will be the cost of it. Ang pagiging alagad ng Panginoon, very costly. No, it's not a life, sinasabing, a life on a bed of roses. Ibig sabihin nun, hindi po a life that is very comfortable, always sufficient, ang buhay ng isang Kristiyano. Sinasabi sa atin ng Panginoon, true discipleship is for people who would be willing to endure sufferings para lamang sundin ang kanyang Panginoon. So, ibig sabihin, expectation na natin, pag naging disciple tayo, papasanin natin ang krus, magsasuffer tayo para sa ating Panginoon. Alam na natin dapat yun bago natin pasukin. Parang sinasabi ng Panginoon dito sa passage na ito, don't even think about becoming a Christian if you're not up for it. Kung hindi mo kaya na mag-sacrifice, kung hindi mo kaya na mag-suffer. Kasi maraming form ng suffering pag naging Christian ka, pwedeng persecution, rejection, abuse, pain, and even death. Buti na nga lang po sa panahon natin ngayon, hindi na nire-require sa atin ng Panginoon na dahil ikaw ay alagad, mamatay ka. Sa mga unang centuries, pag pinag-aralan mo yung church history, sa mga unang centuries, ang mga tapat na Kristiyano noon, nagbibigay ng buhay nila para sa Panginoon, para patunayan na mahal nila ang Panginoon. Sinusunog sila ng buhay, pinapakain sa leon, because they were being persecuted, not by just anyone, but by the government itself. Wala na tayo sa ganung panahon ngayon, di ba? Napaka-komportable natin. But it doesn't mean na wala na tayong sufferings na harapin. So consider the cost, my friend, if you want to be a disciple. If suffering is the cost of discipleship, hindi natin to dapat iwasan. So dapat nating dapat gawin? Kung ang cost ng discipleship ay suffering, kung dapat nating buhatin ang ating sariling krus, ano dapat ang dapat maging solution, maging comfortable tayo, maghanap tayo ng comfort from our sufferings. We should find comfort in the midst of sufferings. Kasi hindi natin pwedeng tanggalin yung suffering. Normal dapat, di ba? Expected. So kung hindi natin pwedeng takasan yung suffering, we should find comfort in the midst of sufferings. Pwede pala yun, ha? Comfort in the midst of suffering. Sabi ng mga meteorologist, ang pinakamapayapang bahagi daw ng bagyo ay yung gitna. So yung tinatawag na mata ng bagyo. Ngayon, kung napapanood niyo yung mga stories about tornadoes, I remember, I watched a Twister yata yung title nung malabas na yan, na they were stuck. Dahil dumadaan yung tornado, they were stuck na daanan sila. Nung nandun na sila sa gitna ng tornado, yun yung pinaka-peaceful part ng tornado. Everything else about the tornado ay kaguluhan, danger, and even death. Pero nandun sila sa gitna ng tornado, very peaceful. Ano ibig sabihin, We can still find comfort in the midst of suffering. Dapat bilang mga Kristiyano, hindi tayo nawawalan ng hope. Dahil nagsasuffer tayo. Dapat kung Christian tayo, we should find comfort in the midst of sufferings. Now, aside from equating cross
bearing with suffering, meron pa isa. The idea of cross-bearing is a sign of submission pala. So, hindi lang pala tayo dapat handang mag-suffer para sa Panginoon, kundi ito palaan natin ang pagpapakita na tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Cross-bearing was a visible public affair that visualized a person's humility before the state. Pagka pala nung panahon na yon, pinagbuhat ka ng krus patungo sa lugar na pagpapakuan sa iyo, yun pala isang pampubliko rin na pagpapahayag na nagpapasakop ka sa otoridad ng gobyerno. No? Ayun ang panahon ng Roman government. So pagka sinabi ng Roman government ang parusa sa iyo, dahil ikaw'y guilty, papako ka sa krus, buhati mo yung krus mo hanggang dun. So pag binuhat mo yan, pinapakita mo that you are submitting to the authority of the government. So pagka tayo daw po bilang mga Kristiyano, no, nagpasa ng ating sariling krus, we are also publicly declaring that we are submitting to the authority of God. No? We can look at it that way. Positively, that is. When Jesus said that a true disciple is willing to carry his own cross, it also means that he no longer considers himself independent from God. So, ang isang Kristiyano daw, na tinatalikuran niya ang kanyang sarili at pinapasa ng kanyang krus, sinasabi niya na siya po ay dependent sa Diyos. No? Siya po ay dependent sa Diyos. So, true discipleship also means selfless dependence to God. This reality is best seen in the picture of what Paul said in Colossians 1:13. Doon sinabi na ang redemption ay ang paglipat mula sa domain ng kadiliman patungo sa domain ng liwanag. It means transfer of allegiance from the devil to Christ. So pagka naging Kristiyano ang isang tao na nagpapasa ng kanyang sariling krus, sinasabi niya rin kung kanino siya o kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. 'Di ba? Kung kanino siya nagpapakita ng kanyang katapatan, kung kaninong krus yung kanyang pinapasan, yun ang kanyang Panginoon. A true disciple is one who is no longer a slave of Satan but now a slave of Christ. And a slave is one who no longer prioritizes his personal will. His will is his master's will. Yun ang ibig sabihin ng slave. Okay? Merong sinulat na aklat si John MacArthur ang title, Slave. No? Ganun lang kaikli. At doon ay ipinaliwanag niya ng detalyado kung ano ang ibig sabihin ng salitang slave sa Bible at kung paano ito ginagamit, lalo na sa bagong tipan. At ang isa sa binigyan ng diin ni Pastor John MacArthur doon sa maikling aklat na yon, ang isang alagad ng ating Panginoon, ang ibig sabihin, ang kanyang kalooban ay hindi na ang kanyang sarili, kundi ang kalooban ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, kung ano yung kalooban ni Jesus, yun ang kalooban niya. Kung anong gusto ni Jesus, dahil siya na ang Panginoon, kung ano yung kalooban niya at gusto niya, yun ang kalooban at gusto ng kanyang alipin. Yun daw po ang disciple ng Panginoon. Yun daw po ang Christian. Hindi na yung, this is my life and I will do everything I want with it. Di ba? Ganyan tayo nung hindi pa tayo Christian. Buhay ko ito eh. Kung ano gusto kong gawin at kung saan ako masaya gagawin ko. Ngayon, pag naging Kristiyano na, God needs to direct me, I will submit only to His will. Yan ang Kristiyano. Diba? Every time a disciple of Christ adopts his former attitude, ano nangyayari? Nahuhulog siya sa kasalanan at nire-rebuke siya ng Panginoon. Ganyan nangyari kay Peter eh. Nakakatuwa itong example ni Peter sa Matthew chapter 16, verse 23 and following. Umpisa, no? Pinuri siya ng Panginoon. Bakit? Kasi tanong ng Panginoon, sino ba ako? Who do you think I am? Ang sabi ng mga alagad, iba-iba yung sagot. Sabi ni Peter, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Kristo. Natuwa ang Panginoon sa kanya, pinuri siya. Ano? Kasi tama ang kanyang kasagutan. Sabi ng Panginoon, hindi ang tao ang nagbigay sa iyo ng kaalaman na yan. Binigay sa iyo yan ng aking Ama. Pero, a few verses after, si Pedro na pinuri ng Panginoon,
ni-rebuke naman ng Panginoon. Bakit? No? Kasi nung sinabi na ng Panginoon na ako'y pupunta sa Jerusalem para mamatay, anong sabi ni Peter? Hindi ka mamamatay, Panginoon. Eh pag pinakinggan mo, parang, di ba? Parang positive. Kasi hindi ako papayag, Panginoon, na mamatay ka. Pero anong sabi ni Jesus sa kanya? Get thee behind me, Satan. Yung pinuri niya nung una, ni-rebuke niya naman ng pangalawa. Anong difference? Kasi nung una, kaya nasabi ni Peter yun na ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos. Papasakop siya sa kalooban ng Diyos. Ang huli, nagpapasakop na siya sa sarili niyang kalooban. Kasi para kay Pedro, hindi siya naniniwala na ang Kristo mamamatay. Kaya sabi niya, hindi ka mamamatay. Yun ang kanya expectation. Yun ang misconception ng mga Hudyo sa darating na Kristo. Sabi ng Panginoon, hindi ganyan. And you are not submitting to the will of God. So cross-bearing also means submission to the will of God and to the advancement of God's interest. Okay? Pangatlo at huli. So, hindi lamang po marka ng isang mature na Christian ang readiness to deny himself at ang kanyang willingness to carry his own cross. Marka din po ng isang totoong alagad ng Panginoon ang kanyang preparedness to loyally obey. Sabi din sa talata, follow me. Follow me. I believe that there is progression. Ito pansinin niyo, mayroong progression mula sa unang mark ng discipleship hanggang sa huli. No? Kumbaga hindi lang siya random na sinabi ng Panginoon, you must deny yourself, take up your cross, and follow me. Hindi po, yun lang naisip ng Panginoon na pagkakasunod-sunod. Kundi sinadya ng Panginoon na yun yung kanyang pagkakasunod-sunod because there is progression from each mark of true discipleship. Unless there is readiness to deny self and willingness to carry the cross, one will not be prepared to obey. Diba? Pagka hindi kayang itanggi ng isang alagad ng kanyang sarili, mahihirapan siyang pasanin ang kanyang krus. At kung hindi kayang pasanin ng isang alagad ang kanyang krus, mahihirapan siyang sumunod. Yun yung progression na sinasabi ko. Okay? But not only that, each quality is designed to subdue the self. Ito pong mga katangian na ito ng isang matured Christian, dinisign ng Panginoon na masakop o masupil natin ang ating sarili. Self-denial relinquishes one's high regard to self. Cross-bearing is total surrender to the will of God. Loyal obedience is the pattern of life that exalts the Lordship of Christ. Nawala ang sarili. Diba? Nawala ng puwang ang sarili. Pagka tinanggi mo ang sarili mo, hindi mahalaga ang sarili mo. Hindi mo unahin ang sarili mo. Pag pinasan mo yung sarili mong cross, susuko ka sa kalooban ng Panginoon. Magpapasakop ka sa Kanya kahit sa gitna ng kahirapan. Loyal obedience, anong ibig sabihin yan? Gagawin mo ang lahat para maluwalhati mo ang Panginoon dahil susundin mo siya. Nawala yung sarili po doon. Pansinin niyo, nawala yung self talaga. So all of these marks are intended by the Lord to subdue ourselves. Kasi ang pinakamahirap talaga na kalaban sa true discipleship ay ang sarili. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng mga paraan para masubdue natin yung sarili natin. Loyal obedience, which is the third one, is the fundamental quality that characterizes what a true disciple really is. Ito po yung sinabi ng Panginoon na, come after me. Yung kahulugan ng Panginoon, come after me. Sumunod ka sa akin. A disciple is a follower of Christ. Pero hindi po ibig sabihin nito na sumusunod lang tayo sa likod ng Panginoon, follower of Christ. Hindi po ibig sabihin na ito ang Panginoon na uuna, sinusundan natin siya. Hindi lang po yun ibig sabihin nun. Of course, there is a sense to it like that. It is a radical way of life that puts the will of the Master before everything that the disciple does. Yan ibig sabihin ng follow me, come after me. Ibig sabihin, uunahin mo siya bago ang sarili mo.
Kung anong gusto niya, yun ang ibibigay mo. A disciple is one who follows his master. But not only that, a disciple is also a learner of the master. Ibig sabihin, pinaprioritize natin ang kalooban ng master. At sa pamamagitan nito, natututunan natin kung ano ibig sabihin ng maging Kristiyano. Kung ano ang Panginoon, kung sino yung Panginoon na sinusundan mo, tinutularan mo. Ginagaya mo. Kaya nung panahon ng mga alagad, actually, hindi lang ng mga alagad, kundi yung time nila, rampant yung merong master tapos disciples. At noon, wala kasi yung mga tarpaulin na dinadala nila na ako ay disciple nitong master na ito. Wala silang gano'n. Wala silang pinapangalandakan ng mga placard para malaman ng mga tao kung sino yung master. Pero nalalaman ng mga tao ng panahon na yun kung sino yung master. Alam niyo kung paano nila nalalaman? Kasi ang mga disciple noon, sobrang pagmamahal at pagsunod nila sa kanilang Panginoon na ginagaya na nila yung Panginoon nila. Alam mo yung paraan ng pananamit, no? Yung paraan ng pananalita, yung behavior nila, nagagaya na nila, no? So yung pagiging learner nila also means nagiging imitator sila ng kanilang master. So true disciples know that the only solution of removing self is by putting the master first in everything and by imitating everything that he does. Ganun pala ang pagiging Christian, na? Kung sinabi ng Panginoon, sundin mo ako, ibig palang sabihin nun, gagayahin natin kung anong Panginoon, no? Maganda yung halimbawa, gagawa tayo ng isang desisyon sa buhay. Maging yan man isang malaking desisyon o isang simpleng desisyon para sa ating personal na buhay. Isipin muna natin, anong gagawin ng Panginoon ko na sa sitwasyon siya na ito? Ano yan? Halimbawa, meron kang isang gagawin malaking desisyon. Ayaw mo magkamali. Ang isang totoong disciple, you will always consider what your Lord will do if He's in that particular situation. Anong gagawin ng Panginoon kung siya ang nasa sitwasyon na ito? Ay, mahirap naman gawin yun, Pastor. Hindi naman natin alam, di ba? Kung ano nasa isip ng ating Panginoon. Hindi po totoo yun eh. Bakit? May Bible tayo. No? May Bible tayo eh. May Word of God tayo. So, ibig sabihin, bago tayo gumawa ng isang malaking desisyon na maliit na desisyon, pwede nating masagot yung tanong na anong gagawin ng Panginoon sa sitwasyon na ito by going back to the Bible. Kasi doon niya iniwan lahat ng principles na kailangan natin. Ako naniniwala na pag sinabing ang Bible is sufficient, hindi po ibig sabihin ang lahat ng impormasyon na kailangan natin ay nandun. That's impossible, no? Na ma-contain sa 66 books ng Bible. Pero ako naniniwala ng Bible is sufficient, ibig sabihin lahat ng prinsipyong kailangan natin para mabuhay ng tama sa mundo na ito at para maging mabuting disciple na sa Bible. Andun. No? Kaya ang tanong, paano ako magiging mabuting disciple? Paano ko magagawang sundin ang example ng ating Panginoon? Magbasa ka ng Bible. No? Kaya ang Kristiyano, nasasabi niya lagi, hindi ko kasi alam kung ano gagawin ko sa sitwasyon na yon, kaya mali yung napili ko. Most likely, hindi nagbabasa ng Bible yung Christian na yon. Kaya hindi niya alam, ito pala dapat ginawa ko. Doon sa desisyon na yon. Ang kuha niya ibig sabihin, hindi niya alam kasi hindi naman siya nagbabasa ng Bible. Para mo malalaman yung dapat na gagawin ng Panginoon sa ganong sitwasyon kung hindi mo naman binabasa ang kanyang salita. Diba? Bakit maraming mga Kristiyano gustong maging disciple, pero ang lagi ang reklamo, ang hirap sundin itong mga marka ng isang mature Christian. Ang hirap i-deny ng sarili. Ang hirap pasanin ng krus. Ang hirap sumunod sa Panginoon. Lahat mahirap eh. No? Bakit kaya? Now, we must distinguish between those who find it hard to obey from those who do not want to obey. Magkaiba yun eh. Magkaiba yung tao nagre-reklamong ang hirap sundin kasi ayaw niyang sundin, ayaw niyang gawin, ayaw niyang tularan. Kesa dun sa
nag-struggle siya. No? Kasi totoo namang mahirap eh. No? Lahat tayo dito, hindi tayo pwedeng mag-deny na mahirap itong mga marks na ito. Mahirap talaga yan. Pero, kung ikaw ay genuine na Christian, maaring tough para sa iyo yung demands ng Panginoon. Pero, alam natin na sa tulong ng Panginoon, He can prepare us and He can enable us to do all of them. No? Ulitin ko yun. Kung talagang Kristiyano ka, inaamin mo na mahirap sundin ang mga bagay na ito. Pero, alam din naman natin na tutulungan tayo ng Panginoon at bibigyan niya tayo ng sapat na kakayahan para sundin ang kalooban niya. Ibig sabihin, tutulungan tayo ng Panginoon na itanggi yung sarili natin. Tutulungan tayo ng Panginoon na pasanin yung ating krus. Tutulungan tayo ng Panginoon na sundin siya. Hindi pwedeng mag-demand ang ating Panginoon ng mga bagay na ito pagkatapos iwanan kanya sa ere. Hindi pwede. No? Yun ang kagandahan ng ating Panginoon. 'Di ba? Kung ano yung dinidemand niya, binibigyan niya tayo ng kakayahan para sundin ang mga bagay na ito. Example, 'di ba, inutos sa atin ng Panginoon na kung ano yung alam natin na makakatisod sa ating kapatid, anong sabi sa Romans 14:13-23? Iwasan natin gawin. 'Di ba? Alam natin na itong bagay na ito, pag sinabi mo, matitisod siya. Pag ginawa mo, matitisod siya. O masasaktan siya. Kung alam mo, iwasan mo. Huwag mong gawin. Mahirap yun. 'Di ba? Bakit? Kasi kadalasan, tayo bilang mga tao, ang iniisip natin lagi kung ano yung okay para sa akin. Baka kahit mature Christian, 'di ba? O malakas na mananampalataya. Natitisod yung mga mahihina sa pananampalataya. Bakit? Kasi ang naiisip niya sarili, okay naman para sa akin to. Ano ba, yung mga tao na natitisod pagka nakakakita sila ng Kristiyano na member din ng kanilang church na kumakain ng dinuguan. Meron talaga na hanggang ngayon, matagal ng Kristiyano, pag nakakakita sila ng kapatid nila sa Panginoon kumakain ng dinuguan, o-offend sila. Ang sabi ng Panginoon doon sa Romans 14:13-23, kung alam mo na yung kapatid mo na yon natitisod o na-offend, pagkakain ka ng dinuguan, ang sabi ni Paul, huwag kang kumain ng dinuguan sa harapan niya. Diba? Ibig sabihin, pwede ka naman kumain ng dinuguan, wala masamang kumain ng dinuguan, pero huwag mo na ipangalanda ka na kumakain ka ng dinuguan, lalo na sa harapan ng isang tao na hindi naniniwalang dapat kumain tayo ng dugo. Diba? Ma-offend siya doon ka na lang sa privacy ng bahay mo kumain. No? O kaya, huwag ka na kumain tapos ipopost mo pa sa Facebook na kumain ka ng dinuguan. Makikita ng kapatid mo yun. Diba? Tulad nun, ang hirap niyan, diba? Pero kung talagang disciple tayo, handa tayong i-deny yung sarili natin, pasanin yung ating krus at sundin ang ating Panginoon. Pero yung mga hindi talaga Kristiyano, ay wala silang pakialam sa iba. Wala akong pakialam sa iyo, mas mahalaga sarili ko. Ikaw mag-adjust sa akin. Diba? Hindi ako mag-a-adjust sa iyo. Ayan. Pero mga palatandaan ng mga hindi totoong Kristiyano yun. Nagkukunya-kunyarian lang yun. Eventually, may expose na hindi totoong Kristiyano yun. Ito, siguro sa pagtatapos natin, gusto kong i-consider natin ito kasing passage natin na ito, no? Sa Matthew chapter 16 verse 24, meron siyang tinatawag na parallel passage dun sa book ni Luke. Luke chapter 9 verse 23. Merong in-insert si Luke doon. This is very interesting. Merong in-insert si Luke doon sa Luke chapter 9 verse 23. Nakatulad din yun Kung sino man gusto maging alakad ko, itanggi ang kanyang sarili, pasalin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Meron siyang dinagdag na salitang daily. Daily. Wala kay Matthew. Pero pag binasa mo yung Luke chapter 9 verse 23, ganito yung sinasabi niya doon, pero dinagdagan niya ng salitang daily. I believe, sinadya ni Lucas na idagdag yung salitang daily, kapagkat part yon ng turo ng Panginoong Jesucristo patungkol sa mga bagay na ito.
Sabi nga ni Leon Morris, a true disciple is a person who exhibits all of this in his whole life. Sa buong buhay niya. Kapag sinabing sa buong buhay niya, it is not something occasional. Alam mo yun? Tatanggi ko ang sarili ko ngayon, pero bukas hindi. Next week na ulit. Hindi po ganun yung ibig sabihin ng Panginoon dito. Hindi po sinabi na, papasanin ko yung krus ko ngayong linggo na to, pero next month na ulit yung susunod na pagpapasang ko ng krus. Hindi ganun. Ay, susunod ako sa Panginoon ngayong Sunday. Pero sa susunod na Sunday, baka kalahati lang muna ang pagsunod. O kaya hindi na muna ako susunod. Sa susunod na Sunday na lang ulit. Hindi ganun yung sinasabi ng Panginoon dito. That's why I think, nung ginamit ni Luke nung in-insert ni Luke yung salitang daily, that's a very wise decision for Dr. Luke, no? Nung in-insert niya yon. Hindi po naghahanap ang Panginoon ng mga lalaki at mga babae na gusto lang gawin ng mga bagay na ito paminsan-minsan kung gusto nila. He is actually looking for people who would be willing to live a life characterized by all of this consistently. Kaya ginamit ni Luke dun sa Luke chapter 9 verse 23 yung salitang daily. No? Consistently. A true disciple is one who denies himself daily, takes up his cross daily, and follows Christ daily. Yan ang ibig sabihin. True discipleship is not a decision that expires after a week, a month, or a year, but it is a commitment that defines the quality of our life as long as we live. Hindi pwedeng disciple ka ng Panginoon ngayon, next year hindi, the following year, disciple ka ulit. Hindi. Dapat kung ikay disciple who's willing to deny himself, who's willing to take up his cross, who's willing to follow the Lord, he should do it always. Consistently. Walang patid. Kaya, pag-isipan natin mabuti yung ating claim na Christian tayo. Pag-isipan natin mabuti yung ating claim na member ako ng isang covenant church. Kasi masusukat yan yung claim mo na Christian ka sa iyong membership ng isang covenant community. Bakit? Kasi sa isang covenant community, meron kayong covenant. Kaya nga, covenant community. At ano ba yung covenant? Yun yung mga pinangakuan mong gagawin mo eh. Diba? Bilang miyembro ng community na yon. Diba? Kung isang Kristiyano ka who's willing to deny yourself, to take up your cross, and to follow the Lord, you will respect that covenant. Diba? Hindi mo lang gagawin yung sinasabi sa covenant once a week, o maibigan mo. O di dahil nangako ka na gagawin mo yun, gagawin mo yun consistently. Why? Because as a true disciple, you will always be willing to deny yourself. Ibig sabihin, kung sinabi ng ating covenant, ito ay ang agreement natin na gawain ng iglesia. If you're willing to deny yourself, what will you do? Diba? You will prioritize that kahit na may conflict. O, tinatamad ka. Pa-prioritize mo yun. Bakit you're willing to deny yourself? If you're willing to take up your cross, buhatin mo yung krus, applicable din yan sa covenant community. Diba? Kasi, ibig sabihin, pag prioritize mo yung iyong church, you will be willing to sacrifice for it. That can mean so many things. Kung ikaw yung totoong disciple who is willing to follow the Lord, lalong applicable yan sa covenant. Why? Because covenant is a list of your duties before the Lord and for your church. You can only do that if you're willing to obey, if you're willing to follow. Kaya hindi na natin kailangang gumamit ng ibang test sa labas ng church. Dito lang sa loob ng church natin, we can test if we are a mature Christian or not by applying all of this to the church. Kaya kung ikay mananampalataya na,
ibig lang sabihin niyan, you're willing to do all of this for the sake of your Lord, not for yourself. Kung hindi ka naman Kristiyano pa, we cannot expect something from you like this. But our prayer is, sana dumating yung panahon that you will also be like us. Na kaya mong itanggi ang sarili mo, pasanin ang iyong krus, at sundin ang totoong Panginoon. Hindi ang sarili mo, kundi ang Panginoong Hesukristo. So kung hindi ka pa mananampalataya, magsisi ka, lumapit ka sa Panginoon, at hilingin mo sa Kanya na gawing Kanyang alagad ngayon. Sa pamamagitan ng pagsusuko ng iyong buhay sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa reminder na ito mula sa isang simpleng talata. Maraming mga katotohanan that will always soul-searching para sa amin. All of us are subject to the scrutiny of your word. Lahat po kami ay subject sa rebuke ng inyong salita. Yung pinakamahalaga, Panginoon, kung kami totoong mananampalataya, we are willing to change. And we are willing to change for the better. We are willing to become better Christians. We are willing to become better members of this church so that this church can become a better church in your eyes. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Forgive our shortcomings. Patawarin niyo po kami dahil sa maraming pagkakataon nawawala yung daily doon sa mga mark ng isang mature Christian sa amin. Hindi kami nagiging consistent. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging totoong mature na mga alagad kami. Totoong mature na mga Christian. Willing to deny self. Prepared to carry the cross and to follow the Lord consistently, daily. Kasi yun lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen.